Hello Kathleen fans! Buntis si Ma'am Catherine kay Sir Alden. Isa sa mga main items natin mga kasamberos, nagmukhang kawawa daw si Ma'am Catherine sa kasal ni Zanjo Marudo dahil nga si Daniel Padilla at Kyla Estrada ay spotted na sweet yan po ang ating mga main items. So marami, no? Sobrang dami ng ating items mga kasusong, kaya sit back and relax mga kasamberos. So unahin ko ito nga nagmukhang kawawa daw si Ma'am Catherine nung church wedding. So yun parang late ko na kasi late ko na nalaman, no, nagkaroon pala ng second wedding sina Zanjo Marudo at saka si Ria Tayde mga kasambreros. So nung March 2024 ay civil wedding yun mga kasambreros, tapos nung December 22 if not mistaken mga kasambreros, no, kaya nagkaroon sila ng church wedding na kung saan ay si Ma'am Catherine at saka si Daniel Padilla ay spotted mga kasambreros, no, doon sa event, pero ang kasama ni Daniel Padilla na sweet na hindi naman sweet na sweet, pero magkasama sila na sila yung parang magpartner mga kasambreros, no, doon sa kasal nga ni Zanjo at Ria Tayde mga kasambreros. So yung iba may mga dito na masaya na nakita yung Kathleen sa isang frame kasi nga gusto nila makita ulit ang Kathleen sa isang event. So ito na yun mga kasus, kasi si Zanjo Marudo at Ria Tayde po, best friend po talaga ito ni Ma'am Catherine at saka ni Daniel Padilla noon pa. So kung kaya ay kahit na merong hidwa, parang merong madilim na nakaraan ang Kathleen, no, sina Ma'am Catherine at Sir Daniel Padilla, ay talagang pumunta sina Daniel at si Kath sa wedding event mga kasus, or wedding reception sa simbahan mga kasambreros. So yun, pero si Daniel dito at saka si Kyla ang magterno ng damit mga kasambreros, no, nakabarong si DJ, tapos si Kyla naman ay naka-white din. Si Ma'am Catherine sinuot ang kanyang paboritong color na green, of course. So hindi ko lang kasi parang yung hindi pala green yung kanang color motif, no, kundi ay depende sa iyo. Parang white siguro yung lalaki, tapos green sa babae. So ganun mga kasambreros. So isa sa mga bridesmaid, no, isa sa mga bridesmaids mga kasambreros, si Ma'am Catherine dito sa kasal ni Zanjo at Ria Tayde. So tapos may mga anggulo din na tinitingnan ang mga tao. Parang kinomfort ni Joshua Garcia si Catherine, no, dito nga mga kasama sa picture. Pero parang lang yan parang tropa-tropa, kasi nakamove on na naman si Catherine. Hindi naman to the point na i-comfort pa si Catherine ni Joshua Garcia, or parang sinamahan talaga siya kasi nalulungkot, no. Hindi naman ganoon, kasi happy naman si Catherine kahit na single. So hindi naman ibig sabihin na single ka ay wala ka ng karapatang maging masaya. So parang ganun ba? So si Joshua siguro kasi tropa-tropa naman nila to, si Joshua talaga, ay wala namang masama kung lalapitan niya, no, si at saka wala namang ibang meaning yun. Parang sa magtotropa, di ba? Pagdating ng tropa mo, kukumustahin mo. Pagdating nila sa reception, kukumustahin mo, sa lapitan mo, ganun ba? So wala namang to the point na magko-comfort talaga si Joshua kay Ma'am Catherine, kasi naka-move on na nga si Catherine mga kasambreros, no. Yung mga tao lang talaga yung hindi pa naka-move on. 2024 pa, no? Last year pa naka-move on na si Ma'am Catherine, and she was ready to be in love mga kasambreros. So tapos yung isa pang dito ng mga tao ay magkasamang lumabas, no. Bit ni DJ ang purse ni Kyla. So ibig sabihin sila na talaga mga kasambreros, no, talagang lumakas na 99% na ito na sila na nga mga kasambreros. And ang iniisip ng tao, no, sana napakasalan din ni Daniel si Kyla. Pero palagay ko, as I've been saying, ay malabo mga kasambreros, no, napapakasalan ito ni Daniel Padilla. So pero malay natin, no, baka magkatotoo napakasalan talaga ni Daniel Padilla si kasi parang yun yung parang nangingiral ngayon, no, sa industriya ng showbiz. Hindi naman lahat, pero karamihan kasi ganyan. Boyfriend, girlfriend for how many years, maghihiwalay ulit. So ganun mga kasus, parang basta, no, hindi siya magandang examples mga kasambreros, no, sa kabataan, especially when it comes to relationships and marriage mga kasambreros.
So, yun po. So, and then ito, next item natin mga kasambreros, ang Myriad ay nagkaroon ng ng picture taking after ng kalang Christmas party mga kasambreros. So, andito of course si Daddy Bay, si Alden na parehong naka-white. Tapos yung Team Myriad mga kasambreros. So, si Mama Ten andito rin. Hindi ko lang makita dito si Leisam. O, katabi ni Alden pala si Leisam. So, we may be small for now, but our purpose and vision is bigger than our number. Merry Christmas from our team to yours. So, Myriad Entertainment mga kasambreros. So, masaya no kasi namigay si CEO si CEO Alden ng mga ampaw mga kasambreros at mga kaperahan. Tapos, bumisita rin pala no si Sir Alden kay Attorney Ralph Calinisan na part ng legal team ni Alden Richards mga kasambreros. So, kahapon ay parang humahawak-hawak ng mallet, no? Parang martilyo ng isang lawyer or judge mga kasambreros si Alden dito, no? Attorney Rafael Vicente Calinisan. So, Ralph na yung kanyang palayaw mga kasambreros. So, Commissioner, Vice Chairperson, and Executive Officer. Okay. So, Commissioner pala ito si Attorney Ralph, no? Hindi basta-basta. So, part ng legal team ni Alden. And then ito, pasabog din ito, malapit na daw, no? Sabi ni Riza na kapatid ni Alden, yung kanilang yung McDo nila sa alam ko, kasi yung tower, may tower dito na picturean niya, no? Ni Riza o ni Riza mga kasabis yung tower ng McDo, no? At saka logo nga nito. So, alam ko sa Heritage. So, sa baba pala nitong logo or nitong parang tower ng McDo ay andito pala no yung kanilang McDo, no. So sa site na ito. So kaya pala siya may harang sa baba, kung napapansin niyo mga kasabers na may natakpan, meaning inaayos no or may kino-construct, may binibuild mga kasambleros na McDo sa loob. So kung kaya siya may takip, no, or may mga trapal mga kasambreros. So malapit na daw sabi ni Raisa. Congrats in advance sa kanilang pamilya, no? Lalong-lalo na po kaya Sir Alden Richards na talagang masipag lagari king, no? Siya yung literal na lagari king talaga mga kasambreros. Tapos si Max Collins, nag-Instagram post din siya, no, ng kanilang pictures doon sa media launch mga kasambreros ng Big Tiger, kasama sina Brian Mann at saka si Kat McNamara, na kung saan ay rin pala, no, si Catherine pala to, si Kat McNamara, parang meron siyang almost 4 million followers sa Instagram, no? Kasi nga si Kat McNamara ay katunog ng pangalan ni Catherine, no? Si Catherine McNamara. So Catherine to, di ba? So parang kasama na rin ni Sir Alden si Catherine mga kasama sa pelikulang ito. So yun, ito po parang si Max Collins at saka si si Kat McNamara ay of course, no, friends na rin sila sa Instagram mga kasambrero. So yun po. And then ito, next item natin mga kasambreros. Marami, no, ang daming nagpo-post at saka trending na naman ang si Ma'am Catherine at saka si Daniel Padilla mga kasambreros. So kasi kapag sila talaga yung tao dito, sila talaga yung may event at saka public appearances ay talagang kaliwat kanan ang nagpo-post sa kanila mga kasambreros. Post dito ni Hazy 4 hours ago, sabi niya, aray ko kaf, no? Tapos may crying emoji mga kasambreros. No, look, pasekretong lumabas si Daniel Padilla at Kyla Estrada sa wedding ni Zanjo, sabing ganun. Hindi naman sila pasekreto. Kasi uwian na siguro ito mga kasambreros, no? So kailangan nilang uwian, kanya-kanyang uwi mga kasambreros. So si Ma'am Catherine, panatag siya, no? She doesn't need to have a partner kasi alam niya na panatag siya sa kanila ni Sir Alden mga kasambreros. And she's happy, no? That's the most important thing mga kasambreros. So tapos may isa pang nag-post dito sa kanya na isang nag-comment na isang fan mga kasambreros. Sabi niya ay wag na umasa si Catherine kay Daniel kahit magpaganda pa siya, dead man na yan kay Daniel. Dahil kay Kyla na siya nakatingin, kaya mga Kathnel fans, move on na lang, talo na siya
kay Kyla. Kita naman nung ABS-CBN Christmas 2025. Magkalapit lang sila tatlo pero si Daniel lang tingin niya nasa kay Kyla. Nasa kay Kyla na at kinikilig pa, kawawa tuloy tingnan si Ka. So hindi naman So ang mindset ng mga tao pag naghiwalay tapos may naunang mas nagkaroon ng love team or parang kalagoy or jowa yung isang partner, tingin nila dun sa isa kawawa. So hindi rin nila tinitingnan na yung singleness, yung happiness hindi na nakabase sa may partner ka ba o wala kang partner or so kung parang hindi ba ganoon ba, parang yung mindset lang nila. Ang akala naman nila magtatagal itong dangkay mga kasembreros. So yung tinitingnan kasi ng Kathleen ay panghabang buhay na partner, hindi lang yung pang temporary. Kasi kung tunay na mahalaga at saka talagang seryoso si Daniel Padilla ay hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi pang lifetime dapat na partner na tinginan sa kay Kyla mga kasembreros. So tingnan nyo, ngayon lang yan masaya. Ngayon lang yan, after 1 year, 2 years, 3 years, tingnan nyo. So ngayon mainit-init lang yan, no? Ngayon pa lang yan mainit-init mga kasembreros, pero after how many years, tingnan nyo ay talagang hindi naman tayo bitter, no? Pero yun ang tawag dito, yun ang trend mga kasembreros at saka kayo, no? Kung ano ang inyong tingin, magtatagal ba o hindi magtatagal mga kasembreros? Kasi para sa akin, ang Kathleen ay they're preparing a lifetime na relationship mga kasembreros. Hindi sila nagmamadali. They enjoy what they do, no? They enjoy their individual projects and their individual ganap mga kasembreros. And hindi mo kailangan ng partner sa buhay para maging masaya. Kunwari, di ba, may mga taong namatayan ng partner, namatayan na ng asawa, tapos may mga anak na sila, pero hindi na sabihin na hindi ka na maging masaya, no? Kasi nga hindi naman doon nagtatapos ang buhay. So as a matter of fact ay maraming na-learn si Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang 11-year relationship mga kasembreros. So yun lang talaga yung tingin ng mga tao na kapag wala kang jowa, ikaw ay parang kawawa, no? Ikaw ay nasasaktan and so on kasi nga naka-move on na naman si Ma'am Catherine. And hindi niya kailangan ng ganun para maging masaya because she has a strong family support system. So yun ang isa rin sa mga factors na talagang nagpapatatag kay Ma'am Catherine mga kasus na niisip siguro Ma'am Catherine, bahala ka dyan kahit 10 ang jowa mo. So ganun mga kasembreros. Kasi nga may Alden Richards na si soon to be Mrs. Fulkerson. So ganun. So kayo nang bahala ha, humusga kung forever ba itong dangkay mga kasembreros na relationship. So yun po. And the next items natin, naglabas ng behind the scenes, no? Sina Sir Alden mga kasembreros sa kanilang Big Tiger movie. So may isa dito ay parang nag-aarnis or parang nag-aaway ng arnis mga kasembreros. Ang bilis, no? Ang short nga lang ng sobrang ikli nga lang ng pinost nila na behind the scene. Dito sa nag-aarnis sina Sir Alden mga kasembreros at si hindi ko alam yung pangalan ng kanyang kasparing mga kasembreros, no? Pero ang cute kasi ang daming camera, no, mga kasembreros. So grabe, no? Alam niyo nakaka-proud yung ganito, yung maging trabahante mo yung mga Amerikano. Kasi syempre kahit kontrabida ang role ni Sir Alden dito ay parts ng movie, no? Actor siya dito at saka producer, no? Tapos yung mga nagka-camera sa kanya, yung mga Amerikano. Yung mga cameramen at saka mga videographers, mga Amerikano. So di ba parang talagang nakaka-proud na hindi tayo minsan yung tagapagsilbi, no, or tagapaglingkod mga kasembreros, kundi yung ibang mga tao or ibang mga lahi or banyaga mga kasembreros. So grabe, no? Ang grabe ang kulit mga kasembreros. Tapos meron din ditong isa, medyo mahaba-haba itong kanilang behind the scene na pinublish or pinost mga kasembreros, na kung saan ay sinut nila sa Pilipinas mga kasembreros. So music background lang siya yung mostly dito mga kasembreros. So ito yung pinakaunang shooting or shoot mga kasembreros, no? First day, first up. Tapos yon, ang music background niya dito ay parang rockista mga kasembreros, no? Tapos yon,
marami may mga Christmas tree. So, medyo hindi lang siya malinaw, no, yung quality ng video. Pero try kong hanapin yung original nito mga kasembreros kasi na-repost lang ito kung kaya siguro ay hindi gaano maganda ang quality. So ang galing ng kanilang mga kasunod behind the scene. So aabangan natin ito. So grabe, no? So dito lahat sila kinuhaan sa Pilipinas mga kasembreros. So grabe, may mga pasabog and so on mga so ang galing. So mapapa-wow ka na lang talaga mga kasembreros. So grabe, no? Sana abangan ng marami mga kasembreros kasi pinaghirapan talaga rin ng cast ni Sir Alden mga kasembreros. So try kong i-play ito mamaya with different music background mga kasembreros, no? Para rin po appreciate ninyo. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Sir Alden nag-post siya kagabi 6 hours ago. Basta I'm home, I cooked CDO home-style corned beef. May juicy sarap at beefy linamnam na worth sharing with Dad. So tapos yung video nila ni Daddy Bay na kung saan ay sinabihan siya na ang sarap po para magluto, pwede ka na mag-asawa. Sabi niya, corny mo, sabi nga ni Alden mga kasembreros. So ang cute talaga na magtatayo nito pag nagsama. So corny, ibig sabihin yun po ay parang di ba corned beef. So corny. So yun siya mga kasembreros, no? Corny, corned beef. So ganun siya. Kung kaya sinabi niyong corny mga kasembreros. So kasi corned beef, no? Home style na corned beef mga kasembreros. And then ito, bumati pala siya dito, no? Sabi niya sa Taping Mothers. Sabi niya ganun mga kasembreros, no? Sabi niya, thank you for the love and the food and the support and the everything. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, thank you din. So try natin i-play ito mamaya para marinig ninyo mga kasembreros. So this was the time na nagkaroon nga sila ng media launch mga kasembreros, no? Para sa pelikulang The Big Tiger or Big Tiger mga kasembreros. Tapos kanina, hindi ko na-flash itong kay Ma'am Catherine. May isang fan na nandoon sa event ni Zanjo at sa kasalan ni Zanjo at Ria Taide mga kasembreros. So silent fan siya. Tapos binibidyohan niya pala si Ma'am Catherine sa malayo mga kasembreros, no? Na naka-dark green siya attorney. Tapos naka-bag mga kasembreros, no? So ang cute niya. Parang kakaiba lang yung suot niya kasi wala siyang kapareha. Dark green. So of course, no, kinikilig dito ang fan na si mga kasembreros, no? So ang dami rin nagpa-picture kay Ma'am Catherine dito. Pero yun, kasi nga wedding ito, dapat ang focus at attention ay sa kasalan ni kina Zanjo at Ria Taide mga kasembreros. So pag naagaw niyo yung atensyon ng tao ay baka sa kanya na yung focus at hindi sa bagong kasal mga kasembreros. So ayaw naman niyang mangyari yan mga kasembreros, no? Kung kaya tamang attend lang si attorney ng kasalan ng kanyang tropa or best friends mga kasembreros. So tapos ito, no, doon pa rin sa kasalan ng nina Ria Ataide at ni Sancho Maru. So happy to see them in one frame. Love you always, Kathniel. So yun, hindi pa rin siya makamove on. Tapos yung picture ni Ma'am Catherine para magtutropa na lang yan mga kasembreros. Nakamove on ng bawat isa, no? Lalo si Daniel Padilla. Nakamove on na siya kasi nga meron na siyang Kyla Estrada mga kasembreros. So tingnan na natin, no? Kasi kung seryoso talaga ito ay i-reserve nila dapat, no, yung kanilang relationship mga kasembreros. Hindi siya pang temporary lamang mga kasembreros. So tapos ito 4 hours ago si Dubai Palaboy nagkita sa isang event pero parang hindi nagtagpo ang mamata. Si DJ at Catherine parehong present sa kasal ni Zanjo at Ria pero kapansin-pansin ng netizens, walang pansinan. So tama na wala silang pansinan mga kasembreros. Samantala ibang eksena ang napansin ng marami. Ang sweet ni DJ all smiles habang bit-bit ang clutch bag
or purse ni Kyla. Simpleng kilos pero ramdam ang care. Tahimik man ang nakaraan, mukhang malinaw ang kasalukuyan. Ikaw, anong napansin mo sa moment na ito? So, yun. Hindi sila, nakamove on na sila mga kasambreros, and ayaw na lang nila na kumapa kasi pansinin nyo, di ba, pag nag-usap sila tapos magkakaroon na naman ng pag-asa ang mga Kathniel fans, so iniiwasan na lang din nila yung ganun mga kasambreros. Kasi nga kapag nag-usap sila at saka nagkita na parang okay na naman, sabihin naman magbabalikan na naman ang Kathniel and so on, so marami na namang aasa, tapos pag hindi pala totoo ay masasaktan din sa huli. So kung kaya their action speaks louder mga kasambreros, their action speaks louder ng kanilang situation or status ngayon mga kasambreros, no? Kung kaya wag nang balikan ang nakaraan, so hayaan na nating mag-move on ang Kathniel fans mga kasambreros. Tapos ito na main item natin mga kasambreros. Congrats Kathleen, new baby. So ito po ay post ng hindi ko nakuha yung pangalan ng nung nag-post mas. Tapos may picture dito ng parang yung sa pregnancy test. Hindi sa ultrasound, no? Na parang may baby daw mga kasambreros. Tapos pictures ng Kathleen na luma na mga kasambreros. So again, hindi ito totoo, no? Kailangan natin i-debunk natin ito mga kasambreros, kasi nga hindi siya totoo. Gustuhin man natin, it will come to pass na mangyayari yan, pero hindi sa ngayon. Huwag tayo magmadali at huwag natin silang pangunahan. Hindi tayo yung nasa posisyon nila, hindi sila tayo at hindi tayo sila. So ganun yun mga kasambreros. So we have to know our limits. Kailangan may boundaries tayo mga kasambreros. Hindi porke gusto natin ay pagkakalat na natin mga kasambreros kahit hindi totoo. So ganun siya mga kasambreros. Kailangan huwag naman tayong sobra-sobra. Huwag tayong spoiled brat. So ganun po mga kasambreros. So pero mangyayari yan, no? Huwag lang tayong masyadong atat, no? Masyadong advance mga kasambreros, kasi nga hindi pa nga sila declare na official na sila na, no? Pag naging Coco Julia na ang kanilang ang kanilang datingan, ay doon na tayo, no? Go na tayo doon mga kasambreros. So malay natin, makita na natin meron baby. Pero alam ko hindi gagawin ni Sir Alden yun. Kung pa ipapublicize niya yun mga kasambreros. So hindi siya ganung tipo na parang hindi siya kapormalan ba, no, para kay Sir Alden. And we know Sir Alden na she's really a respectful and gentleman na tao mga kasambreros. So kung magkakaroon sila ng relationship niya mag Catherine, at saka seryoso na ipapakasalan, no, ay isa sa publiko niya ito mga kasambreros. Alright, so kung kaya tayo ay team panatag lang. So single sila pareho and they're enjoying their singleness mga kasambreros. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and Merry Christmas na sa bawat isa, no. Naka-ready na ba yung ating mga spaghetti dyan at saka yung ating mga buko salad? So yun talaga, no. At saka yung ating mga lechon, no. Yung iba talaga nag-lechon mga kasambreros tuwing Pasko. So pero yun po, kami po ay wala, no. Spaghetti lang talaga. At saka loaf bread, no. So yun lang, at saka siguro buko. Yun lang mga kasambreros, no. Ang mahalaga sa amin ay talaga nagpapasalamat, nagmamahalan kami sa bawat because para sa amin ay araw-araw ay Pasko. So araw-araw naghihilutan, araw-araw nagkakatuwaan, at saka nananalangin talaga, at saka sinusunod ang salita ng Panginoon sa Biblia. Alright, so sa ating Kathleen items, pakinggan natin ito. I-play ko itong behind the scenes ng Big Tiger at saka yung kay Sir Alden mga kasambreros na bumati siya. So yun lamang po, and sana po after nito ay pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon about Christmas. Yan sa Taping Mothers, thank you so much for all the love and the food and the support and the everything. Thank you din. Thank you so much. Tiger, first thing first shot.
At para po sa ating Word of God ay sobrang lakas at sobrang ganda nito mga kasembreros, at ang title natin ay Nung Wala Pa Tayong Lakas. Bakit kaya no? Romans chapter 5 verse 6, For when we were still without strength, ito yung mga kasembreros, no? In due time, Christ died for the ungodly. May mga times mga kasembreros na tinatamad tayong bumangon, tinatamad tayong magtrabaho, parang sobrang dull ng ating pakiramdam, parang alam mo yun, parang gusto mo nakahilata, nakaupo, manood ng ganito, walang gagawin. May mga tao naman na pag wala silang ginagawa, boring. Pag wala silang ginagawa, parang nanglulupaypay at nanghihina sila lalo. So may mga ganong tao, no, kagaya ng aking kuya, kapag wala yung ginagawa na trabaho ay talagang parang nanghihina siya. So naghahanap talaga siya ng trabaho para makapagtrabaho, no? And ganun din po ang aking nanay. So pero may mga times talaga na syempre, no, pag kunwari kapag tanghali, no, parang wala tayong lakas, gusto natin matulog, gusto natin pumikit, lalo kapag parang na-program na ba yung ating pagtulog na dapat alas 3, alas 12 ng tanghali, natutulog tayo, and so on mga kasembreros. So may mga ganong tipo ng tao. And ang tao kapag wala ng lakas, hindi na makatayo, hindi na makapagtrabaho. So parang lantang gulay mga kasembreros, and it's kumaga pa very dangerous. Kung kaya tayo bilang tao ay kailangan matulog, no? Kailangan kumuha ng lakas, kailangan kumain ng masustansya, no? Para tayo po ay magkaroon ng lakas para gumawa at saka gawin ng mga hamon sa buhay. So pero ito, yung lakas na ating pinag-uusapan dito mga kasembreros na sinulat ni Apostol Pablo, reminder sa atin ay nung wala pa tayong lakas, no? Sa ibang version actually ay nung tayo po ay parang wala na, kung parang tayo ay marumi na, parang tayo ay wala ng halaga, no? Parang yung buhay natin ay wala ng purpose, wala ng meaning, wala ng worth, no? Parang yung time na wala nang nagmamahal sa atin, we were totally rejected, no? We were totally denied, no? Wala nang tumatanggap sa atin, hindi na parang yung time na hopeless na tayo. But then Jesus Christ came, no? When God the Father sent His only begotten Son, Jesus Christ, and that's the time that we became valuable mga kasembreros, at saka loved, no? We were loved by God mga kasembreros when He sent His only begotten Son, Jesus Christ, no, the Messiah. So ito yung time na sasabi ni Apostol Pablo na nung time na wala tayong lakas, nung time na wala nang nagmamahal at tumatanggap sa atin, wala nang nagpapadama sa atin na tayo ay mahalaga, na tayo ay importante, no? Ang Diyos po, no, sabi niya, in due time Christ died for the ungodly. Pag sinabing ungodly kasi mga kasembreros, ang implication at saka yung sinasabi ng Biblia, kapag ungodly ang isang tao, wala siyang Diyos, no? Ibig sabihin, he or she doesn't believe God mga kasembreros, and he doesn't have a trust in God mga kasembreros. So ganun siya. Ibig sabihin, kaaway sila ng Diyos. Okay? Sa ibang version nga, no, when we're still kumaga pa enemies, no, kaaway ng Panginoon mga kasembreros, ay sa tamang panahon, in due time, ay namatay si Kristo para sa atin. Para sa ating mga ungodly, para sa ating mga unaccepted, no? Para sa ating mga valueless or worthless mga kasembreros at that time. Kasi sobrang makasalanan ng tao, no? Sobrang to the max na yung kasalanan ng tao nung hindi pa dumating si Lord Jesus Christ. That is why kahit anumang offering ng kasalanan, no? Kunwari magkakatay ka ng baka, or kakatay ka ng isang kalapate or 5 kalapate and so on, ay hindi na po siya sasapat. Hindi na po siya sasapat mga kasembreros, because yun nga, no, grabe na yung kasalanan ng tao. Grabe na yung ultimate sukdulan sa sukdulan ng mga kasus. That is why God the Father required, no, a more perfect or the most perfect mga kasembreros, the most ultimate na presyo at sacrifice, and none other than His only Son mga kasembreros, Jesus Christ, ang katangi-tanging karapat-dapat, no? Kumaga pa sa presyo, ang ating halaga ay piso. Ang nire-require ni God the Father dati ay billion, trillion, gazillion mga kasembreros na amount, no? Pero hindi siya amount ng pera, no? It's the life of His very own Son mga kasembreros, Jesus Christ, na kung saan ay walang kapantay at walang katulad. Only Him and only Him alone mga kasembreros. Tanging si Lord Jesus Christ lang
ang karapat-dapat na kumaga pa na ialay at saka gawing sakripisyo para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Grabe, no? Kung nare-realize na ng tao, mga kasambreros, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at gaano tayo niya iniibig, mga kasambreros, ay siguro magkakaroon tayo ng more time sa kanyang salita at panalangin, no, at saka paggawa ng kanyang kalooban. In Romans 5 verse 6, we see a powerful expression of God's love and grace toward humanity. This verse tells us that Christ died for us even when we were at our weakest. So, nung time na mahina tayo, nung time na wala tayong lakas, ay talagang ang Diyos ang ating tagabigay at source ng lakas at pag-asa, mga kasambreros. It highlights the idea that we were not in a place of strength or righteousness when Jesus sacrificed Himself. So, parang ano lang yan parang yung sa magjowa, for example, yung storya na natagpuan niya ako sa pinakamababang moment ng aking buhay. He or she found me at my lowest. So, ganun siya kung yung walang-wala, desperado ka na, talagang walang-wala ka na, hopeless ka na sa lahat ng mga hopeless, as in rejected ka na sa lahat ng rejected, as in down na down ka na sa lahat ng down na down, mga kasambreros, na parang pinagsakluban ka na ng langit at lupa, no? So, ganun ang estado ng kondisyon ng humanity when Jesus Christ came, mga kasambreros. So that's why kung meron dapat tayong papurihan, pasalamatan at takilain, yun ay walang iba kundi, mga kasambreros, ang ating Panginoong Diyos through His Son Jesus Christ. The language used in this verse is specific, emphasizing that it was at the right time, no due time, mga kasambreros, that Christ made His sacrifice. So imagine natin at parati natin iisipin na yung pagkamatay at pagdating ni Jesus Christ, lahat yun nasa timeline. Okay, di ba yung ating mga guro or mga teachers, for example, meron silang timeline kailan ipapasa yung lesson plan, kailan gagawin yung lessons na ganito, yung subject na ganito. So may blueprint, no? Meron na siyang script kung sa pelikula pa, mga kasambreros. So may petsa at saka may oras, mga kasambreros. So ganun siya. Proper time, right time, mga kasambreros. So it was then, no, that God the Father sent His only begotten Son at the right time, mga kasambreros. Kung pa yung tipong walang-wala ka na, may dumating na grasya. So ganun, mga kasambreros. Yung tipong walang-wala ka ng pera, ay binigyan ka ni Kumari or binigyan ka ng pera ng kakilala mo, mga kasambreros. So yung walang-wala ka na, at saka na sumahod, mga pecha di peligro, mga kasambreros, no, sabi ng mga trabahante. This teaches us that God's timing is always perfect, no, even if we do not understand it. So, ito rin yung yung aking iniisip parati, mga kasambreros, di ba ako po ay nangangarap na ma-discover tayo as a little Kuya Kim, na ma-discover tayo sa yung little version ba ni Kuya Kim Atienza, mga kasambreros. And ako po ay talagang hopeful, no, kung kaya maliban sa Cathden, maliban sa Word of God, ay gumagawa rin tayo ng trivia at saka kaalaman, mga kasambreros, kasi passion ko rin talaga yun. And I understand, no, yung timeline ng Panginoon. So, ito, kasi parati iniisip na ang Diyos natin, kahit na 20 years pa ang lilipas, 10 years pang lilipas, na madidiscover tayo as little Kuya Kim, hanggat may ginagawa tayo, no, at saka nananalig tayo, it will come to pass, mga kasambreros. So, yun din parating inisip ko na sometimes I don't understand, sometimes hindi natin naiintindihan. Lord, bakit ganito? Hindi pa tapos ang isang problema, meron na naman. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? So, instead of asking God that way, why not ask Him, God, what do you want me to do for you? No, during this problem season, yung sa challenge ng buhay natin na Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa akin so that your name will be glorified and magnified. So, ganun siya dapat, mga kasambreros. When we think about the phrase without strength, no, walang lakas, mga kasambreros, it reminds us of our human condition. So, kasi ang tao, hindi tayo infinite, hindi tayo immortal. May time na nanghihina tayo, kagaya ng mga robot, ng mga cellphone, na kailangang i-charge, mga kasambreros. May mga moments na nagba-brown out, no? May weakness, meron tayong weak points, mga kasambreros. May mga areas ng buhay natin na mahina tayo, mga kasambreros, especially ang ating katawan physically. So we often strive to be strong, but to have everything under control and to appear righteous in the eyes of others. However, the reality is that we are all weak at some point. So lahat tayo,
lahat po tayo mga kasambreros, wala kahit na si Sir Alvin na sabihin mo na mayaman, influential, he has a happy family, he has a parang perfect family, he has a good dad, he has a big house, mansion, and so with Ma'am Catherine, no? Pero hindi perpekto ang buhay. Kasi meron tayong weak point, no? Reminder ito na tayo po ay tao. Hindi po tayo immortal, hindi tayo mga angels or mga spiritual beings na hindi kailangan kumain o hindi kailangan matulog or hindi kailangan ng ganito, ng ganyan. So, kailangan natin mga kasos because we are mortal beings. We're not immortal. We are mortals, mga kasambreros. Sabi dito, it is in our weakness that His strength, no, God's strength shines through mga kasambreros. Kung parang sabi nga ni Apostol Pablo, sa oras ng kahinaan, ang Diyos ay kalakasan at ang kanyang kalakasan, mga kasambreros. Kasi kapag hindi tayo naging mahina, hindi natin ma-realize one more time at hindi tayo ma-remind na ang Diyos pala natin ang source ng kalakasan. Okay? Yes, of course, kailangan natin kumain, kailangan natin matulog, no? Pero ang hininga, ang oxygen natin pong hinihinga, mga kasambreros, ay nagmula mismo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, siya ang bumubuhay sa atin, no? Apart from the food and the activities that we do as a human being. So, ganun siya, mga kasambreros, no? So, parati nating iisipin, no, as a final thought natin, parati nating iisipin na yung ating kalakasan, yung times na mga, kahit ngayon, no, kahit na sa mga down moments natin, broken-hearted tayo, hindi tayo nag-successful, no, hindi tayo naging successful, na-fail tayo, na-disappoint tayo, maaring ni-reject tayo, maaring humaharap tayo ng problema araw-araw. So, that's the time, no, na tayo po ay dumulog sa Panginoon so that God will show His mercy, His love, His power, and His amazing works, mga kasambreros. Alright, ang ganda ng verse na ito, mga kasambreros. But in the meantime, yan lamang po sa ating salita ng Panginoon, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, no? At saka kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.